po ay pag-aaral sa sulat ni Santiago. Ano po? Um, when we talk about faith, pananampalataya, napakahalagang issue na ito. Subalit, maraming mga tao, nahati ho kasi yung school of thought patungkol sa pananampalataya. Many believe that pananampalataya ay it is God's work. We are justified to the work of Christ sa according to Romans chapter 3:28. And another, dito nga ho sa James chapter 2 verse 24 na pag-aaral natin, ang pananampalataya, ang sabi ni James, is not just justified by faith alone, it's also by works. Kaya meron hong two school of confusion about justification or about being saved. Yung pananampalataya na tinuturo ni Paul at yung pananampalataya na may gawa na itinuturo ni James. Kaya tignan ho natin ito, kasi inaaral ho natin ngayon ang sulat ni James, and one of the mga turo ni James is faith needs to have yung ating pananampalataya ay dapat ay may gawa. Ano po? Ito ba ay nagbibigay ng kontrobersya sa mga turo ni Apostol Paul? No? So, titignan ho natin ngayon yan. Now, according to Paul, sabi dito sa Romans 3:28, sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Now, mahalaga na makita ho natin yung sinasabi ni Paul dito that we are being justified. Naliligtas ho tayo. Sabi ni Paul, hindi sa pagsunod ng kautusan. While in James, Romans 3:28 ho yan. Subalit sa James chapter 2:24, ang sabi naman po ni James dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So, paano natin ma-solve yung confusion na ito? Tignan niyo po yung dalawang verses na yan. Santiago 2:24 at Romans chapter 3 verse 28. Pag tinignan niyo po yan, yung isa nagtuturo ng pananampalataya, tayo ay turing ng matuwid so para masolve natin Paul, ang emphasis ito ang task. He said in the letter of salvation. So nagsasalita ng pananampalataya si Paul, subalit ang emphasis, ang root ay kaligtasan. Subalit si James, ang emphasis niya ay fruit of salvation, bunga ng kaligtasan. Another emphasis is Paul is writing to the Gentile saint, while James' letter is addressed to the believing Jews. Kasi ang mga Hudyo po ay kinalakihan ho nila talaga yan, yung law, yung pagtupad
sa mga kasulatan. Kaya mahirap nyo silang kumbaga mahirap silang sa bigyan ng mga salita na hindi nangangailangan ng gawa, no? Kaya dito makikita natin yung dalawang contrast, no? The letter of Paul is for salvation, namely to the Gentiles, and ang emphasis naman ni James ay fruit of salvation. Yung mga gawa natin ay may bunga, ano? Okay, tignan natin yung perspective, ano? So, another is yung lente. When Paul was looking at life from God's perspective. So, makita natin, ang perspective ni Paul ay buhay mula sa Diyos. Samantalang ang perspective naman ni James is looking life from man. Magkaiba ho ito, no? Kasi doon si Paul may kinalalaman sa kaligtasan ng tao sa harap ng Diyos. Si James naman, ang perspective niya ay yung paggawa natin sa kapwa. At titignan ho natin yan yung loving God, yung kay Paul. Sa atin naman, mga tao, kay James naman, sa mga tao is loving people. Yun po yung perspective na dalawa yan. Pagka tinignan mo yan ay parang magkakaiba, pero yan po ang magkaibang perspektibo na ginagawa ng dalawang nakasulat na yan. So, hindi ho magkalaban yan. Yan ay magkaugnay. Now, the different word meanings is this ay important. Ang salitang ginamit ni Paul rito ay yung word sa Romans 3:28 ay justification. Ibig sabihin, an act of God of salvation. Subalit ito yung dinideclare niya yung mga believing, mga sinners, mga righteous sila, nagiging matuwid sila kahit sila ay nagkakasala. Sa panahon natin, tayo po na mga linigtas ng Panginoon, tayo ho na regenerate, linigtas ng Panginoon. We put our faith in Christ. At nung binigay natin, tinanggap po natin si Kristo, tayo ay binago ng Panginoon. Kahit na tayo ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Ayun po yung justification na ginamit sa Romans chapter 3, verse 28. No? Ang salita namang ginamit na justification ni James ay yung evidence, to validate or yung ebidensya ng pananampalataya mo. So, we justify or prove our faith by our works. So, hindi ho magkakontra itong mga dalawang school of thought na ito. Sa Romans chapter 3 verse 28 at James chapter 2 verse 24. Kaya pag tinignan ho natin yan, we can look na Paul and James ay hindi ho magkakontra sa kanilang mga turo. Ba't ko sinasabi ito? Mahalaga kasi ang pinatopic ho natin ngayon ay faith. At mahalaga na maitama ho natin yung dalawang klase ng kaisipan ng pananampalataya. Madalas ho kasi ang mga Christians nababrand ho na, ay mga Kristiyano, pagkatapos ng kaligtasan, naligtas ka, no? Subalit, para sa atin po, na mga mananampalataya, automatic ang mabuting gawa kapag tayo ay naligtas na. No? Ebidensya po yan ng ating pagkaligtas. Let me quote this word by Griffin Thomas. Sabi niya sa kanyang commentator ni
Jim Thomas. It has been said that St. Paul and St. James are not soldiers of different armies fighting against each other, but soldiers of the same army fighting back to back against enemies coming from opposite direction. So magkatalikod po sila. Linalabanan nila ang anumang mga maling turo. So magkakampi po sila, no? Si Paul at James, no? So ang title ho ng ating topic ngayon ay Genuine Faith that Produces Good Works. This is in line ng ating life in motion with the issues of life, pananampalataya. Noong nakaraan, tinapik ho natin ang temptation. Ikalawa yung tukso. Ikatlo ay yung truth and love. Kaapat yung credibility. At ngayon, credibility yung ikatlo pala. And pang-apat ay yung discrimination. Ngayon po, pananampalataya. So makipagsama ho kayo sa akin sa pagbabasa ng Biblia ngayon sa James chapter 2 verse 14 to 26. James chapter 2 verse 14 to 26. I hope na reso natin yung dalawang nag-uumpugang school of thought na yan at magpapatuloy ho tayo sa pag-aaral natin ng James. Okay? So, if you have your Bible, open your Bible at siguro tayo rin ho tayo kung nasan man tayo at bigay ho natin ng galang ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid at sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May magagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Verse 18, kung talagang may magsasabing, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Verse 19, naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti iyan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin na at nanginginig pa nga sa takot. Verse 20, ikaw na wala pang unawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Verse 21, hindi ba't itinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Naipakita niya na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Verse 24, dito niyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang.
Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawan, walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabubuting gawa. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Patuloy dumadaan ho kami sa bagyo, and dalangin ho namin ang mga kababayan ho namin na nasa lanta ng bagyong Pipito. Dalangin ho namin ang safety at ang bawat mga Pilipino na dumadanas ngayon ng kabagyuhan. We pray, Panginoon, na yung mga relief efforts ay mapabilis at yung pag-take care ng aming mga kababayan na nasa lanta ng bagyo ay masaayos, Panginoon. Dalangin ho namin also yung aming pananambahan. Iyo pong samahan ho kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Saan man nandun yung mga viewers po namin, we pray that you are safe right now sa kalagitnaan ng bagyong ito. Dalangin rin ho namin na bigyan ho kami ng kapayapaan, ng gagaling sa iyong salita, at katatagang humarap sa mga problema at pagsubok ng buhay. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ngayon pa lang ay habang nakikinig ho kami ng iyong salita, pinalalakas mo na kami at pinag-iibayo mo ang aming pananampalataya. At tulad ng sabi sa James, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. We pray, Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong Santong Espiritu na magtuturo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Bless mo ang bawat isa sa amin ngayon, nakikinig ng live, at kahit recording, ikaw na nakikinig nito ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, may isang katanungan dito, sabi, ang title ho nito, no, Genuine Faith, no, sa verse 14, mga kapatid, ano bang mapapala? Sinabi ho yung word na mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa. Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ito ay tumutukoy sa question, no, na-answer na natin, no, kanina. Subalit gusto kong makita nyo na ang tunay na pananampalataya, no, kaya nga sabi ko, genuine faith. So, the first point na pag-uusapan ho natin yung mga katangian ng genuine faith. Kasi tinutukoy ho dito ni James ay mga totoong nananampalataya. Mga genuine, hindi fake. Amen po ba? So, ang may genuine faith, no, number one, dito sa pinag-uusapan ho natin, ang mga may genuine, mga totoo, ay involved, no? Kaya nga sabi sa ang pinag-uusapan nito, mga kapatid, ano bang mapapala? So, unang mapapala ho natin ay yung mga katangian ng genuine faith, involved. Halimbawa, walang masuot, sabi dito, ito po'y mga talagang direct na tanong ni James. No? Nakita mo yung kapatid mo, walang masuot. No? Tapos sasabihin mo, pagpalain. Halimbawa ho ngayon, nalangin ho tayo dun sa may mga kababayan ho natin na nasa salanta ho ng bagyo ngayon. Ano gagawin ho natin? Kung may kakayanan ho talaga tayo, we send our
our donations and relief do sa mga kababayan ho natin. Maraming mga ano yan na pwede nating mapadaan yung mga tulong ho natin. No? Meron mga non-profit organization na tutulong ho sa atin para mapaabot ho natin yung tulong natin. So, ang katangian ng genuine faith ay involved. Kaya sabi, di pwedeng sabihin natin, pagpalain ka ng Panginoon, tapos makikita natin yung gutom yung tao, wala ho tayong pakialam. Ano? Importante, ang faith ho natin, may ginagawa involved. Na mahalaga na nag-i-involve ho tayo sa isang bagay na ako kasi hindi lang ho dun sa mga physical needs ang involvement ng church, ng aming pamilya. Kung hindi, napakahalaga is yung pong pag-reach out sa next generation. So pag tinitignan ho natin ito, our church is involved in reaching out the next generation. Ulitin ko, no? Sabi, ang genuine faith ay involved. No? Kaya mahalaga ho na sa pananampalataya, may gagawin ho tayo. Hindi ho pwedeng nakilala mo na lang si Lord. Pagkatapos, wala na ho tayong gagawin. O, naligtas ka na, wala kang gagawin. Kaya ho kami, panay paanyaya ho namin sa mga tiga-COP Community of Praise, mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. If you cannot involved in winning soul and making disciples, sabi mo medyo may edad ka na, give. Magbigay ka. Para mapaandar ho natin yung will sa church. Win, consolidate, disciple, send. No? Para ma-reach out ho natin yung generation. Kasi ang pagiging involved, mahalaga ho yung mga physical needs. Pero pagkatapos ho na pakainin ho natin, mahalaga involved po tayo sa changing lives, pagbabago ng buhay. At salamat sa Panginoon, for the past 2012, nag-start ho kami ng vision, nagkaroon ho ng direction ng church ho namin, is to really love people and love God, reaching out the next generation. Panay-train ho namin ng mga leaders that will really be involved in disciple making. Kasi ako naniniwala na ang disciple making, isa sa paraan yan para ma-reach out ho talaga natin yung mga tao, no? Meron akong yung sa Good Samaritan, nang binugbog ho yung Good Samaritan, yung Good Samaritan, the story of the Good Samaritan. May dumadaan, pagkatapos binugbog ho yung isang lalaki, dumaan ho yung Pariseo, dumaan yung isang tao, at nakita niya yung tao talagang duguan. And then dumating ho yung Good Samaritan, talagang he take pity, tinulungan ho niya. Pero isa pa hong pwede ho natin gawin, sabi ang pinakamatalino daw ho yung maglalagay ng street light doon sa lugar na dadaanan ng tao para hindi na maulit yung pagbubugbog doon sa taong yun. Parang ganun ko ho tinitignan ang epekto ng ginagawa ho natin when we are involved in reaching out the next generation. Kaya ho, mahirap ang mga tao, kaya ho, umuulit ho yung cycle ng kahirapan, teenage pregnancy, maagang pag-aasawa, violence, and drugs. It's because a lot of people are not involved in disciple making.
we live in a time na grabe na po talaga yung violence, sex, drugs, and violence. At paano ho natin magagawa ma-address ho yung mga problema na yan? Ang pagkain ho, madali na ho sa panahon ho natin eh. Overfeed nga ho yung mga tao ngayon eh. May mga pangangailangan ho sila. Pero the real problem of our society is it is not poverty but living without a purpose. Kaya pag ho tayo nag-involve sa disciple making, ito po yung, ako naniniwala, ito po yung genuine faith na pwede ho natin. Lasting ho ito. Imagine, nakakita ho tayo ng pamilya, broken family, mapiprevent ho natin yung susunod na pamilya na yon at magkakaroon ho tayo ng mga godly family through our disciple-making process. Imagine, ilang pamilya po yung ma-reach out ho natin, mai-involve kapag ginawa ho natin. So, ang genuine faith ay involved. May mga talata po pa rin tayo dito. Sabi, kung mayroon man sa atin nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, nagsasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So, again, James was speaking to the believing Jews. At usually, mga Hudyong nananampalataya sa Panginoon, ina-address yung mga salitang ito. Kaya nga panawagan ko sa inyo ngayon, kung Kristiyano ka, pagkatapos nakikita mo yung maayos ang pamumuhay mo, alam mo na meron kang magagawa para sa pagbabago ng buhay ng mga tao. But yet, you neglect to be a leader at hindi natin naiayos yung ating pamumuhay, hindi ho natin ma-reach out yung next generation. Ako, nakikita ko, ang pananampalataya natin ay dapat involved, and namely involving in soul winning, in making disciple. Imagine, isang pamilya lang ho natin ang madala sa Panginoon, ma-reach out. Isang kabataan na lumaki sa kanyang pananampalataya at magkaroon siya ng godly family. Isang pamilya na po yun na hindi magiging pabigat sa society ho natin. Hindi ho lang pangsamantalang pagkain, hindi lang pangsamantalang damit, kung hindi habang buhay na pagbabago, and then that person will do the same to the other person. Kaya nga mahalaga na ang bawat isang pamilya ay involved. At nagsisimula ito pag totoo ang pananampalataya ho natin. Amen po ba? So another dito sa number 1, hindi lang involved. Ang faith natin ay in partnership. Kaya sabi po dito sa verse na to, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ang pinakamatinding kabuluhan ho na pwede ho nating gawin as believers in Christ, as Christian, ay makipag-partner po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko kung hindi ka involved, mag-partner ka naman, tumulong ka dun sa mga involved. Meron kang pera, meron kang kakayanan, tumulong. Ay itulong mo sa loob ng iglesia. Right now, tayo ngayon ay nagpapagawa ng ating ng facility. We are pinipilit ho natin yan, matapos ho natin bago sana itong next week physical na tayo at maayos na ho yung ating facility. May pera ho tayo. May kakayanan ho tayo makipag-partnership po tayo.
Pilitin ho nating mabuksan ho yan para makagathered ho tayo ng youth service po natin. Maging place of prayer po and worship yung ating lugar. Marami ho tayong maabot ng mga tao. Kasi ako naniniwala, ang genuine faith ay kinakailangan mayroon tayong partnership. Christianity is not alone. Hindi yan para sa mga ang tawag dito, lone ranger. Hindi ganyan ang Christian life. If you are a true believer of Christ, yung faith mo in partnership. No? Tayo po sa church po natin, we are in partnership of the G12 network. No? Hindi ho tayo yung local church na walang pakialam. May ginagawa ang body of Christ, kasama po tayo sa galaw ng body of Christ in partnership. So, importante po yun na hindi kumikilos ho tayo, hindi nag-iisa. Kasi ang Christian life, hindi ho ginawa ng Panginoon para gawin lang ng isang tao. No, kahit si Apostle Paul, ang Panginoong Jesus, He chose to have His 12. At kumilos sa kanyang 12, si Apostle Paul, may Timothy. Ang Bible, nung isinusulat ng Panginoon, yung inaakda ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi ho ginawa ng iisa eh. May plurality kahit ang Diyos eh. Kaya importante ho yung genuine faith ay in partnership. A genuine faith is obvious. Halata. No? Sabi po rito, verse 18, kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuting gawa. Now, ang mabuting gawa ko kasi, may merit po yan pag nakilala mo na si Kristo. Samantalang kung gagawa ka ng mabuting gawa at hindi mo naman kilala si Kristo, halimbawa, ito ho, nangyayari, mga politiko, no? Mamimigay ho yan. Agawa ho ng mabuting gawa, no? Pero sa likod nun, namimigay ho sila out of what? Kayo ho sumagot nun. Out of what? No? Is it out of faith or is out of obligation? Kaya mahalaga yung genuine faith obvious. Ang dami ho ngayong kasi mga nagbibigay pakitang tao. Pakitang tao. Pero dapat yung ginagawa ho natin, anything that is done in Christ, yung faith mo, ginawa mo sa ngalan ni Kristo. At ako naniniwala, ang mabubuting gawa, may merit po yan pag kilala natin si Kristo. Wala hong merit yan. Kasi sabi ng Bible, ang mga gawa natin, ang mga kasalanan ho natin, sabi sa Isaias, tayo po ang mabubuting gawa natin, sabi sa Isaias, ay pawang mga maruruming basahan sa harap ng Diyos. Sabi sa Isaias ho yan. Kaya mahalaga, ang merit ho kasi ng mabuting gawa, may kahulugan ho yan pagka na kay Kristo na po tayo. Kaya mahalaga na hindi ho pwedeng Kristiyano ka at hindi ka makitaan ng pagbabago. Obvious ang faith mo, nagbabago. Obvious yan. Hindi ba pwedeng kilala, ay, Christian ka pala. Yung salitang, Christian ka pala, nagulat pa, Kristiyano ka. Dapat ganito sasabihin ng mga tao, alam ko Christian ka eh. Paano mo nalaman Kristiyano ko? Hindi, alam ko talaga Christian ka. Nakikita ko sa gawa.
So dapat gano'n, nasisense na ng mga tao, no? Na Kristiyano tayo. Obvious, no? When people say bad things against us, hindi ho tayo nag-retaliate. When people malign us, we are hated because of Christ. So genuine faith ho yan. No? Genuine ho ang pananampalataya ho natin. Halata. No? Ikatlo, ikaapat dito sa number, a genuine faith ay mula sa puso, hindi sa nguso. Sabi, naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man, ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. So tignan niyo ho ito, ano? Yung totoong pananampalataya is from the heart. Pag sinabing nguso, pakitang tao lang po yun. Mahalaga, kita mo sabi ho dito, yung ikaw believer ka, tapos yung demonyo believer. Ang tawag ni Bishop dyan, demonic faith. Meron palang mga ganon. Nananampalataya naman, kaya lang demonic. Buti nga yung demonyo natatakot pa . Sabi, nanginginig yun, nanginginig. Ikaw, sabihin mo, Kristiyano ka, pero walang gawa. Walang puso, purong nguso. Diba? Kaya makita mo ang nagiging problem po sa marami inside the church, maraming nagpapanggap Kristiyano sila. Maraming nagpapanggap Kristiyano sila. Pero hindi naman. Ang tawag ko rito, the spirit of Antichrist nandun sa mga tao. Fallen Wala naman sa church They go from sabihin nila, believer sila, pero walang puso para sa gawain ng Panginoon. Walang heart para sa disciple making. Walang heart. Minsan nga pupunta lang sa church para pakinabang. Alam mo isa sa ginawa ng vision sa amin, talagang tumutulong ho kami. Talagang we reach out for the people. May mga tao nasa loob ng church. Nakarinig na sila ng gospel. Pero ang ginagawa nila, linalaro nila yung mga Christian na totoong nagmamahal sa Panginoon. And then, uupo sa cell group. Siyempre, bago, hindi mo kilala Tapos malalaman mo na lang. Nandun pala sa ibang church, lumipat ka rito. Katapos, malalaman mo yung kanyang mga pinagagawa doon sa dating church niya. Very deceiving. Very deceiving. No? Kaya, makita nyo, may mga ganyang tao no, na they go from church to church. Hindi ko naman linalahat, Ang sinasabi ko, may mga ganun ho ang gawa. No? Deceptive po. Kaya, mahalaga na makita ho talaga natin yung kanilang pananampalataya. Kaya ang best way talaga to grow is not from church to church, is growing from a local church. Dapat meron kang local church, doon ka lumalago, nagpapadisciple ka sa pastor, nagpapamentor ka, o may iko-correct sa iyo yung pastor. You are a genuine Christian, na hindi lang panguso, kung hindi sa puso. Napakahalaga ho nito kasi in the last day, sabi ng Panginoon, the spirit of the Antichrist is there, yung spirit ng falling away, yung pagtalikod sa Panginoon. And a lot of, they said they are Christians, are falling away. Yung faith nila, sabi nga ni Bishop, demonic faith no? At mahalaga na tayo, tignan natin yung sarili ho natin. Nasa puso ba yung ginagawa natin? Are we being sanctified by Christ?
Kasi ang nagpapanggap na Christian, na sabi niya believer siya, pero hindi naman, walang sanctification process yan. Ayaw magbago. Well, a true Christian, a maturing Christian, maaring baby siya ngayon, naninigarilyo, nagsisinungaling, maraming mga issue sa buhay, nangungutang, pero willing siyang magbago unti-unti, nasa-sanctify. By other Christians, sabi nilang Kristiyano sila, nasanguso, hindi nagbabago eh. Eto matindi, nagdi-deceive pa, nagpapanggap pa. Kaya mahalaga the spirit that in the last days, yung espiritu na yan of falling away is happening. At maraming nasa loob ng church. Kasi antikristo hindi mo manggagaling sa labas ng church. Nasa loob ho yan. Katulad ng espiritu ho na meron si Judas. No? Kasama niya si Lord. Pero yung pala, ipagkakanulo si Lord. Kaya yung genuine faith ay mula sa puso, hindi sa nguso. Number 2, mga halimbawa ng genuine faith. Tingnan po natin ito, mahalaga to. Unang-una ay si Abraham. No? Ano sabi ho rito sa verse 21 to 24? Hindi ba't itinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang inihandog niya sa altar ang anak niya? So si Abraham was one of the patriarch. He is called the friend of God. But his faith was tested, no, nang hingin ng Panginoon yung kanyang anak na si Isaac. No? So, ano nangyari? Lord, dalawa yung anak ko eh. Sabi ni Abraham, sino po ba ron? Alam naman ni Abraham sa heart niya, mahal na mahal niya. Pinalayas niya nga yung kanyang maidservant, si Hagar, pinalayas ng kanyang asawa, at si Ishmael. And God took care of Hagar and Ishmael. Pero Lord, sino ho bang sa dalawa kong anak yung iaalay? Sabi ni Lord, yan, yung anak mo, si Isaac. So, it's very painful. For me, as a father, dumating na ho yung time ng sa life ko, akala ko mawawala sa akin si Brian eh. No? But we learn to trust the Lord. Dengue ho siya nung bata siya. And dinagyan ho ng white blood ho yan. At I was praying, Lord, sabi ko, alay ko yung anak sa'yo. Magpapastor po tong anak ko si Brian, sabi ko. Alam nyo, miraculously, Brian, ano ho siya? Ngayon, ilang taon ka na, Brian? 27 years old na si Brian. Salamat sa Panginoon. At that time, yun yung time na na pwedeng talagang kunin ng Diyos yung aking anak. Kasi 1 week ho kaming pabalik-balik sa mga clinic, hindi ho nawawala ang lagnat. Buti na lang may karunungan mula sa Panginoon, dinala na namin siya sa malaking ospital, and there, tinigyan ho siya ng white blood. Dengue at that time was hirap ho ma-detect. Ngayon lang ho yung matitinding testing sa panahon ho natin. Alam nyo, mahirap ho yan eh, yung ibigay mo sa Diyos. I don't know sa iba sa inyo na may mga pinagdadaanan. Siguro yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung karir mo, kukunin ni Lord. Ano yung pwedeng kunin ng Lord sa'yo? Ang genuine faith, kayang ibigay sa Lord. Minsan naman, tinetest ka lang ng Lord eh. Alam niyo yun? Tetest ka ng Lord. Susubukin ka. Pero pagkatapos nun, bibigyan ka pa ng mas maganda. No? Pwedeng kunin ng Panginoon. At pwede ring test lang yon na mas pagagandahin ng Lord yung istorya mo para tumibay ang pananampalataya mo.
No? Kasi God is in the habit of testing people. No? Tinitignan kung totoo talaga ang pananampalataya natin, mga kapatid. Kaya dito, sabi sa Hebrews chapter 11, 17, 19, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Nang subukin siya ng Diyos, kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan. Excuse me po. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay sapagkat nananalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhay ng Diyos. At ganun nga ang nangyari, parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. So grabe po yung storya ni Abraham. Ano po, ewan ko kung may ganung kahawig na istorya ho kayo. Subalit, my prayer is that you will, dumaan ho kayo sa mga ganung pagsubok. Ako, dinaanan ko na ho. Recently, matinding pagsubok ko namin, yung wife ko po. Nabagok po siya, nahulog sa motor. Pero alam niyo po, God is in the habit of testing us. No? At kung meron pa hong mga ganung pagsubok, you need to pass the test. Amen po ba? Dapat ganun po. Handa ho tayo. Kasi, ang buhay ho ng tao, 80 to 90 years lang, sabi ng Psalms eh. O 54 na po ako ngayon. So, bigyan na lang ako ng Lord ng 30 years. Masaya na ho ako. Na makasama at maglingkod sa Panginoon. Maipasa ko na ho yung binigay na faith sa akin ng Panginoon, sa aking mga anak, at yung aking mga anak sa kanilang mga disciples. And salamat sa Panginoon, I can touch some people at magpatuloy sila sa Panginoon. And God will do the rest. Ganun po ang pananampalataya. Amen? And this is the second, ang pananampalatayang mga halimbawa ng genuine faith. Ikalawa sa dito, bukod kay Abraham, si Rahab. Verse 25, sabi po, ganun din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para sa pagkatakas. So, makita natin, second is Rahab. Alam niyo po ba kung sino yung isa sa lineage ng panggagalingan ng Misayas? Alam niyo ba na si Rahab is one of the lineage ng pinanggalingan ng lahi ni Abraham and Abraham to Jesus Christ? Si Rahab. Sino po ba si Rahab? Siya ay isang bayarang babae na nagkubli sa dalawang espiya. Ang pagkakamali ho kasi nung nagpadala ng espiya si Moses, 12 yung pinadala. Ang pagkakataon na to, 2 na lang yung pinadala. No? And nung dumating yung 2 espiya na to, nagdaan sila doon sa bahay ni Rahab. At ang sabi ni Rahab, nakilala niya na mga Hebrew sila eh. And sa pananamit, sa pananalita, nakikita ho yan. No? Parang tayo, Ilonggo ka ba? Di ba? Nakilam natin kung Ilonggo, Ilocano, o Bisaya. No? Ganun ho yan. So, nung nakilala nila, sabi ni Rahab, ang mga tao rito ay takot na sa inyo. Nahalaman nila yung ginawa ng iyong Diyos sa Ehipto at paano kayo lumabas at alam namin na kasama niyo ang Diyos. No? At this point, makita ho natin yung pananampalataya ni Rahab. Ikinubli niya po yung mga espiya. Kasi at this time, mahuhuli yung mga espiya. And what happened is, tinuro niya yung daan para makatakas sila at
pinagpan niya yung mga espiya. So makita ho natin, pwede ho kasing mapatay si Rahab kung malalaman na dumaan pala yung mga espiya dito, hindi mo sa amin sinabi, mapapatay ho si Rahab ron. But because of her faith, alam nyo, naligtas ho yung kanyang sambahayan. Sabi ng mga espiya, pag sinugod na namin yung lugar na ito, maglabas ka ng scarlet na panyo as a sign that you are there at hindi namin kayo hindi namin kayo papatayin. Pero pag walang scarlet red sa bahay nyo, mapapatay kayo. Alam niyo yung scarlet red na yon, it is a symbol sa mga Hudyo kasi yung dugo sa hamba dinalagay as a symbol that this house will be protected by God. Ganon po yung ginawa ng mga espiya, sinabi niya kay Rahab. And truly, Rahab had faith. At naligtas ho sila. At ito yung isa sa pinanggalingan ng lineage ng Messiah, si Rahab. Sabi rito, verse 31, dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ang mga espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayang Suwail sa Diyos. So makita natin her faith, validate. Ang genuine faith ho talaga nag-validate, no? Halimbawa ng totoong pananampalataya. Lastly, the final principle. The final principle. Sabi dito, kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Nakakita ka na ng patay? Ang patay, wala hong hininga yan. Corpse. Nakakatakot pa nga eh. So, i-compare nyo, isipin nyo maigi. No? Sinabi mo may faith ka, pero dead. Zombie ang tawag dyan. Buti pa nga yung zombie gumagawa eh. Nakakatakot na pananampalataya. Alam nyo, meron tayo tinatawag na faith. Ano? There is a thin line between faith and foolishness. Ang akala ng iba, nananampalataya sila, pero kamangmangan pala. Gabuhok ho ang line yan. The thin line between faith and foolishness. Baka akala mo, pananampalataya ang hawak. Yung pala, patay na pananampalataya. Yun ang foolishness. Kaya makita mo, hinahambing ko ang pananampalataya sa patay. Maraming mga tao, akala nananampalataya sila. Akala nila na, alam niyo, mahirap po kayong mananampalataya. Ito mahirap kang mananampalataya na hindi mo alam, walang basis ang faith mo. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang sabi ho, yung faith has a substance. No? Sabi dito, no? Faith has a substance. Hebrews 11, basahin ko lang ho. Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi ron, faith and okay, wait. So faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So ang pananampalataya, yung word certain ho rito, ginamit ho sa New King James Version, substance. At yung substance po, ang ibig sabihin, foundation. So faith has a foundation. Hindi mo pwedeng sabihin mo, nananampalataya ka, walang pundasyon ang pananampalataya mo. Same din ho rito,
kung ang paanong patay ang katawan, walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. James is saying that faith without work is dead. Saan ba nakabase ang faith ho natin? Bakit po tayo gagawa ng mabuting gawa? Alam nyo, kasi nakabatay ang pananampalataya natin sa relationship, pananampalataya natin sa salita ng Diyos, pananampalataya natin kay Jesucristo. Our sure foundation is Jesus. Ginamit yung word substance, hypothesis, ibig sabihin, firm foundation. Kaya ang final principle ho rito, kinakailangan ng pananampalataya ho natin ay buhay. Amen? At ang buhay na yon ay ang salita ng Diyos. At mahalaga na pinapakita ho natin yung genuine faith ho natin to serve others, submit to God, and faith that sacrifice. Next slide. May next slide pa ba? No? Yan yung ano natin eh. Yung pananampalataya natin dapat naglilingkod, nagsasubmit. Saan tayo nagsasubmit? Sa salita ng Diyos. Nagsasakripisyo. Dapat nag-i-endure ho tayo, overcomer din po tayo. Kasi alam na natin, pag nananampalataya ka sa salita ng Diyos, kalaban mo ho yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo ngayon, merong tinatawag na anti-Semitism. Right now, yung mga Hudyo, maraming kontra sa mga Hudyo ngayon. Nananahimik lang naman yung mga Hudyo sa gitnang silangan. Pero bakit sila gustong bombahin? Bakit sila pinagtutulungan ng mga bansa ron? At even Amerika ay parang wag mong pag binomba ka ng kalaban, wag kang gaganti. Ganun eh. Kaya makita nyo, may sakripisyo sa pananampalataya. Nagsasubmit, naglilingkod. So pakita mo sa akin ang pananampalataya mo kung ikaw ay nagsaserve. Kaya madali ko makita kung may faith eh. Pag sinabi kong, halika dito, sama ka sa akin. Yes, do winning soul and making disciple. Di ba mahirap mag-disciple, pastor? Alam niyo, madali lang magbigay ng pagkain eh. Magpakain. Ako nagpapakain din ho kami ng mga kapuspalad. Nagbibigay din ho kami ng damit. Pero pagkatapos nun, ang pinakamahirap po, yung paglilingkod talaga ng winning soul and making disciples. Involved ka sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Because that is a true genuine faith that serves. True genuine faith that submits to God, and true genuine faith sacrifices to God. Kung hindi ka involved sa a test of faith, a test of genuine, maglingkod ka sa Panginoon, kapatid. Pag nawala na yung comfort zone mo, naglilingkod ka na kay Lord. Tapos sabihin mo, Christian ka. Napakahalaga ng issue ng pananampalataya kasi ito, dumaan ka sa tukso, dumaan ka sa temptation, yung credibility mo na ayos. Ngayon, meron ka ng discrimination dahil sa pakikihati mo kay Kristo. Ito ngayon ang magbabalidate na ikaw ay mananampalataya, ang pananampalataya. Pakita mo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. And my prayer today, simulan mo siguro sa family mo. Kung Christian ka, reach out to your family. Pray for your family. Work for your family na maligtas po sila sa Panginoon. I-work mo yung kasambahay nyo, mga kaibigan mo, yung mga immediate family mo, tinatawag mo mga kaibigan mo. Sila ho yung dapat unang beneficial ng pananampalataya mo, ng kabutihan ng Diyos sa puso mo. Ipakita mo. I challenge you to serve, to submit, and to sacrifice for God. Pakita mo ang genuine faith mo, kapatid. Ang mahirap ito,
alam na natin na dapat tayo naglilingkod, alam na natin dapat tayo magsasubmit. Nakikita ko ganito yung maraming mga Christian, imbis na mag-submit sa local church nila, lilipat attend sa ibang church. Nakakalungkot, ganon. No? Bakit? Kasi nagtatago siya doon sa malalaking church Kaya ang mga malalaking church, isa sa place yan ng taguan ng mga Christians. Tatago nila. Maganda sana kung nagre-rest lang sila ron pagkatapos yung commitment nila do sa local church, nagpapatuloy pa rin sila. No? Maging lugar lang nila yon na napapagod, nagpapahinga ron, and then babalik. At sana ganun rin yung mga pastors of big churches, nako-consider rin nila yung pinanggalingan ng mga tao at they will reach out to them. Ako pagka may mga may mga Kristiyano, pahinga ka lang rito. Pero balik ka doon sa inyo. Balik ka sa inyo. Pag pumunta ka dito, alam kong sa ibang church, okay lang, pahinga ka diyan, makinig ka diyan. But if you contemplate on the word of God, makita mo, balik ka doon sa pastor mo, sa local church mo. Kasi kami, talagang ang ginagawa namin sa church, nagwi-win kami sa loob. Talagang nagwi-win kami, nagpapalaki kami ng mga disciples. Hindi namin ugali yung kumuha ng mga ibang mga Christians, tapos dito ka magpatuloy. Marami paraan yun para mangyari yun. Pero subalit, we homegrown yung aming mga disciples. We disciple people and we know how to sacrifice and submit. Amen? I hope may natututunan tayo ngayong araw na ito. And my prayer, yung commitment mo, nawa yung pananampalataya mo talaga buhay. Amen? Hindi patay. Kasi the moment, patay po yan, nakakatakot po. No? Sa day of reckoning of God, akala mo, sabi ng Panginoon, away from me, I never knew you. You workers of iniquity. Sabi ng Bible. Matthew 7:21. Dalawa lang sasabihin ng Panginoon, sumama ka sa akin at makihati sa aking kaligayahan o umalis ka, lumayas ka, hindi kita nakikilala. Mapaggawa ng masama. Kasi po, yan yung issue ng pananampalataya. Amen? I want to pray for you. If you nandito ka, nakaka-tune in ka pa rin sa akin, I want to pray for you. Close your eyes and taas mo yung kamay mo. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Kung meron kaming mga kapatid dito, ang kanilang pananampalataya ay hindi pa nababalidate. Lord, I pray that you would receive our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. And I pray, Panginoon, sa oras na ito, na mula ngayon, makilala niya ang aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kung ikaw naman ay Christian, and you are here for a long time at hindi mo alam kung anong gagawin mo, I pray that you would test your faith, involve, serve, submit, and sacrifice so that our faith will be tested. Hindi yung dumarating na sa huling araw tapos doon mo nakikita hindi pala totoo ang aking pananampalataya. I pray that God's Word will work in you. Samahan ka ng Santong Espiritu at baguhin ng Diyos ang puso mo at magkaroon ka ng tunay na pananampalataya, handang maglingkod sa ating Panginoong Hesus, handang magpasakop, handang magsakripisyo para sa kapwa. I pray, Panginoon, na our faith will continue to serve to you. Doon sa mga naglilingkod na, patuloy mong pagyamanin ang pananampalataya mo sa pamamagitan
ng pagiging overcomer. Any sacrifices, mag-submit tayo at patuloy tayong maglingkod sa Panginoon na ating Diyos sa tagapagligtas sa Jesucristo. I thank you, O God, sa oras na ito. Pagpalain mo yung mga viewers po namin, Panginoon, at patuloy na baguhin mo kami araw-araw ng aming buhay. We thank you, O Lord. We magnify your name. We lift your name on high, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Kung hanggang ngayon naka-tune in ka, no? Pwede bang i-type mo sa ano natin? I-type mo sa ano natin, Genuine Faith Produces Good Works. Paki-type po dyan sa inyong mga cellphone, Genuine Faith Produces Good Works. Life in Motion 5. No? And kung hanggang ngayon nandito pa kayo, we'd like you to invite you to give para sa ating gawain. Nandyan po yung ating GCash account. At patuloy nyo pong suportahan. Support the vision. Support Community of Praise. We are truly serving people, and our work is to serve, to submit, and to sacrifice. Totoong paglilingkod, ganyan po buhay. And makipag-partner po kayo sa amin dahil marami ho kaming kabataang rini-reach out sa Panginoon. We need your partnership to give and donate sa gawain ng Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi ko, ang ministry ng Community of Praise, hindi lamang po sa pamamagitan ho ng just pagbibigay ng damit at pagkain, ito rin ay talagang we want to reach out the next generation for Christ. Ano po? So, meron ho tayong mga cell group right now. And pagkatapos na ito, ipopost po yung tawag nyon, Diane? Yung mga ano yung linalagay sa huli? Huddle time, yung ating huddle time. And kahit maulan, alam mo, tipon ho yung mga leaders dyan dito, and patuloy ho tayo sa Delta. Next week we will try to sana po mag-open yung ating live stream, yung ating kasabay ating church. So with that, patuloy ho kayong samahan sa ating pagtatapos. I know okay. Ano nangyari? Okay, so with that, salamat po, and with the leadership of the church, nagpapaalam na po kami ngayon sa inyo. God bless po. Ingat po tayo.